Isipin ang eksena, ang isang ama ay nagnanakaw ng 2.8 milyong robles na save ng kanyang sariling mga anak na babae at nawala sa kanyang kasintahan. Ngunit ang kambal, ngumiti lang sila ng isang hangin ng isang taong nakakaalam ng higit sa hinayaan nila. Nanay, magpahinga. Naisip na namin ito. Kung ano ang ginawa ng aking 17 taong gulang na anak na babae na hindi ako nag-iwan ng walang pagsasalita. Ako si Clara Markova at lagi kong naisip na mayroon akong perpektong pamilya. Hanggang sa Martes ng umaga, nang bumagsak ang aking buhay ng isang beses at para sa lahat. Nasa kusina ako ng aming apartment sa Khimki, umiinom ng isang malamig na kape habang sinusuri ang mga api ng bangko, ang karaniwang gawain. Sa labas, ang araw ng Mayo ay nagniningning, ang mga bata ay sumisigaw sa bakuran ng paaralan. Ang lahat ay tila normal kaya mapayapa. Binuksan ko ang account sa pagtitipid ng mga batang babae. Inaasahan na makita ang bilang na kumakatawan sa mga taon ng sakripisyo. 17 taong masipag bilang isang accountant, walang katapusang mga kakaibang trabaho, bawat penny ay binibilang, damit na binili sa mga tindahan ng thrift, bakasyon. Hindi ko rin naalala kung kailan ko nakuha ang mga huling. Lahat para sa isang hinaharap, upang sina Liz at Natasha, ang aking kambal, ay maaaring mag-aral sa isang mabuting unibersidad nang hindi nalulunod sa utang tulad ng dati kong ginawa. Ngunit kapag na-load ang epi, nagyelo ang aking puso. Balance, 0. Ganap na 0. Hinaplos ko ang aking mga mata, iniisip na ito ay ilang error sa system. Update ko ang pahina. Minsan, 2 beses, 3 beses. Ang mga 0 ay nakatitig sa akin, malupit, tulad ng isang biro ng kapalaran. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng labis na ang tasa ay dumulas, kumalas sa sahig. 17 taon. 17 taon ng pag-save ng bawat barya, isuko ang lahat at ngayon wala. Hindi isang bakas. Kinuha ko ang telepono at tinawag si Boris, ang aking asawa ng 20 taon. Hindi magagamit ang subscriber. Sinubukan ko ulit. Parehong bagay. Isang presyon sa aking dibdib ang sumailalim sa akin. Boris, tawagan mo ako ngayon, pinamamahalaan kong mag-stammer sa voicemail. Ang pagtitipid ang pera na wala ang lahat. Naghang ako at tinitigan ang screen na parang, sa pamamagitan ng himala, lumitaw muli ang mga numero. Ngunit ang mga himala ay hindi nangyayari. Ito ay pagkatapos ay narinig ko ang mga yapak. Dumating sina Liz at Natasha para sa agahan bago ang paaralan. Paano sasabihin sa kanila? Paano ipaliwanag sa 2 teenager na ang kanilang kinabukasan ay nawasak? Magandang umaga, nanay, sabi ni Liz, na itinapon ang kanyang backpack sa mesa. Ito ang aking nakababatang sarili, madilim na buhok, malubhang mata, nangangarap na pumasok sa medikal na paaralan ni Sechenov. Pangarap. Pumasok si Natasha sa likuran, tulad ng laging nakadikit sa kanyang cellphone. Ang aming henyo sa computer na palaging nagprograma, nag-aayos, nag-hack para sa kasiyahan. Pinangarap kong mag-aral ng science sa computer. Ngayon, ang mga pangarap na iyon ay tila hindi makakamit. Dapat napansin nila ang aking desperasyon dahil huminto sila at tinitigan ako. Nanay, anong nangyari? Tanong ni Natasha, inilalagay ang telepono. Binuksan ko ang aking bibig, ngunit walang mga salita na lumabas. Paano natin masasabi na ang lahat ng ipinaglaban natin ay nawala? Ang iyong pagtitipid ang iyong pera sa kolehiyo wala na, pinamamahalaan kong sabihin. Naghintay ako ng mga hiyawan, luha, ang pag-aalsa. Ngunit sa halip may hindi inaasahang nangyari. Nagpalitan sila ng hitsura. Hindi ito ang gulat na naisip ko, o ang kawalan ng pag-asa. Ito ay iba pa. Isang bagay na nag-iwan sa akin ng isang buhol sa aking tiyan. Ngumiti sila. Nanay, huwag kang mag-alala, sabi ni Liz na may katahimikan na natakot sa akin. Malalaman natin ito. Ano ang ibig mong sabihin, makakahanap ka ba ng paraan? Tanong ko, pinunasan ang luha. Ano ang pinagsasabi mo? Umupo sa tabi ko si Natasha at tinapik ang aking balikat na parang siya ang maisapat na gulang at ako ang bata. Tiwala sa amin. Magiging maayos ang lahat. Tumingin ako sa kanila na wala. Ito ang pinakamasamang araw ng aking buhay at kumilos sila na parang alam nila ang isang bagay na hindi ko.
Mas masahol pa, parang hindi sila nagulat. Mga batang babae, hindi ko maintindihan, basag ang boses ko. Ito ang iyong hinaharap na pera. Lahat ay nawala. Ang iyong ama ay hindi sumasagot at wala akong ideya kung ano ang gagawin. Nagpalitan sila ng isa pang hitsura. Sa oras na ito, nakakita ako ng isang bagay sa kanilang mga mata na nagbigay sa akin ng mga goosebumps. Hindi ito kalungkutan o takot. Ito ay kasiyahan. Nanay, ibinaba ni Natasha ang kanyang tinig, may mga bagay na hindi mo pa alam. Mga bagay na nalaman namin tungkol kay tatay. Ano ang mga bagay, tinanong ko, naramdaman ko na. Sa sagot. Ngunit bago nila maipaliwanag, hinawakan nila ang kanilang mga backpacks at tumungo sa pintuan. Magiging huli na kami para sa paaralan, sabi ni Liz. Ngunit huwag mag-alala tungkol sa pera. Nangako kami, lahat ay babalik sa lugar. At umalis sila, iniwan akong nag-iisa sa mga shards ng broken cup, ang mga zero sa screen at isang tanong na nag-ring sa aking ulo, ano ang impyerno na alam ng aking mga anak na babae na hindi ko? Ang natitirang araw ay pagpapahira. Tinawagan ko si Boris 17 beses. Laging ang parehong sagot, ang taga-suskribi ay hindi magagamit TOT sa labas ng lugar ng saklaw. Sa bawat pagtatangka, tumaas ang paghihirap. Hindi ako maaaring mag-concentrate sa anumang bagay na update ko lang ang bank API na parang sa pamamagitan ng mahika, lumitaw muli ang mga numero. Nang dumating ang mga batang babae mula sa paaralan, gulo na ako, naglibot tulad ng isang hayop na may corner. 2 beses akong tumawag sa bangko. 2 beses na narinig ko ang parehong bagay. Ang pag-access sa account ay ginawa ng legal na may-ari sa pamamagitan ng isang notarized na kapangyarihan ng abogado. Ang iyong asawa, si Boris, ay inalis ang lahat hanggang sa huling sentimo. Nanay, mukhang kilabot ka, sabi ni Natasha habang siya ay pumasok. May kinakaba ngayon? Hindi. Paano sa tingin mo tungkol sa pagkain kapag nahulog ang buhay? Umupo ka rito, ginagabayan ako ni Liz sa sopa. Kailangan nating makipag-usap. Naupo sila sa harapan ko, seryoso. Nawala ang nakakainis ng ngiti ng umaga. Ngayon ang kanilang mga mukha ay naghatid ng isang gravity na magbabago sa lahat. Ang maririnig mo ngayon ay masasaktan, nagsimula si Natasha, binuksan ang kanyang notebook. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol kay tatay. Nasira na ang puso ko, ngunit may nagsabi sa akin na malapit na itong maduro. Bumuntong, hininga si Liz. 3 buwan na ang nakalilipas, nagtatype ako ng isang papel sa kasaysayan sa computer ng tatay dahil nag-crash ang minahan. Hindi ko sinasadyang binuksan ang kanyang email sa halip na mga setting ng printer. At nakita ko ang mga mensahe. Daan-daang mga ito. Kanino? Tanong ko kahit alam ko na. Mula sa isang babaeng nagngangalang Arina Sokolova. Ang pangalang iyon ay tulad ng isang sampal. Kilala ko siya. Project manager sa Boris Construction Company. Bata, maganda, kamakailan ay nagtapos. Nakita niya siya sa isang kaganapan sa kumpanya, tumatawa sa kanyang mga biro, habang pinapanood niya ito ng isang hitsura na ngayon ay naging perpekto. Pinihit ni Natasha ang notebook sa akin. Inalis namin ang lahat bago niya ito tinanggal. Tiningnan ko ang screen at ang mundo ay gumuho ng isang beses at para sa lahat. Mensahe pagkatapos ng mensahe sa pagitan ng aking asawa at sa babaeng iyon. I miss you. Hindi na ako makapaghintay na makita ka ngayon. Ang hinaharap namin ay magkasama. Ang bawat salita ay isang suntok sagat. Patuloy na mag-scroll, bulong ni Liz. At nagpatuloy ako, kahit na ang bawat linya ay isang saksak. Ang pagpapalitan ng mga mensahe ay tumagal ng 7 buwan. 7 buwan kung saan isinumpa ng aking asawa ang kanyang pagmamahal sa isa pa. 7 buwan na nagpaplano ng isang bagong buhay habang nagtatrabaho ako upang matiyak ang hinaharap ng aking mga anak na babae. Ngunit ang pinakamasama ay darating pa. Tingnan ang email na ito mula noong nakaraang linggo, sabi ni Natasha, na tumuturo sa isang mensahe mula sa 5 araw na ang nakakaraan. Nabasa ko ng malakas, nanginginig ang aking boses. Arina, ngayon inilipat ko ang pera. Ang 2.8 milyon mula sa pagtitipid ng mga batang babae, kasama ang 900,000 mula sa reserba. Lahat ito ay nasa aming magkasanib na account.
Malapit na nating simulan ang aming bagong buhay sa Sochi. Sa sandaling sinabi ko kay Clara, hindi ako makapaghintay. At marami pa, hindi niya nais na pakasalan ka at simulan ang lahat mula sa simula, sinabi ni Natasha, na may kalmado na pinalamig ang aking dugo. May intindihan ng mga batang babae sa oras. Hindi ako makahinga. Literal. Ang aking asawa ay hindi lamang niloloko ako. Ninakaw niya ang hinaharap ng aming mga anak na babae upang makabuo ng isang bagong buhay kasama ang kanyang kasintahan. At hindi iyon lahat, dagdag ni Lisa, sa isang boses na malambot ito ay parang kutsilyo. Naghanda siya ng maraming buwan. Gumawa ka na ng deposito sa isang apartment sa tabi ng dagat. Inilipat niya ng kaunti ang pera sa mga halagang hindi mo mapapansin. Tiningnan ko ang aking mga anak na babae sa pamamagitan ng luha. Hanggang kailan mo kilala? 3 buwan, kinumpirma ni Natasha, nang hindi kumikislap. Sinusubukan naming magpasya kung ano ang gagawin. Hindi namin nais na saktan ka, ngunit hindi rin namin siya pinahihintulutan na sirain ang aming pamilya at magnakaw ng aming kinabukasan. At ano ka? Ginawa ba nila? Tanong ko, kahit na natatakot ako sa sagot. Ang dalawa ay nagpalitan ng hitsura, at sa unahang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na iyon, ngumiti sila. Nababalik namin ito, sabi ni Lisa. Binuksan ni Natasha ang isa pang tab sa notebook. Tandaan na kinuha ko ang kurso ng Digital Security at Cyber Forensics. Tumango ako, hindi naintindihan ang nakukuha niya. Well, dokumentado ko ang lahat. Ang bawat email, bawat paglipat, bawat kasinungalingan. Lumikha ako ng isang digital na landas na nagpapatunay, ang iyong ama ay nakagawa ng pagnanakaw at pagtataksil. Ngunit ang pinakamahalagang bagay, tumahimik siya ng husto, ay natagpuan ko ang kanilang magkasanib na account. Nasaan ang aming pera? At iyon ay kapag ang mga bagay ay talagang kawili-wili, idinagdag niya, na may isang ngiti na mukhang isang mandaragit. Sabihin lang natin na si Arina Sokolova ay makakakuha ng isang hindi kasiya, siyang takot kapag sinusubukan niyang ma-access ang mga pondong ito. Sumandal si Lisa. Iniisip ni tatay na siya ang pinakamatalinong nanay. Ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay. Alin? Tanong ko, hininga ang aking hininga. Pinalaki niya ang 2 anak na babae na mas matalino kaysa sa kanya. At hindi namin hahayaang sinisira ng sinuman ang aming pamilya. Sa unahang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, hindi lang ako nawala ng pag-asa. Nakaramdam ako ng proud. Natuklasan ng aking mga batang babae ang pagtataksil ng kanilang ama, ngunit hindi sila nasira. Nag-counterattack sila. At ngayon? Tanong ko. Pareho silang humiti at nakakita ako ng lakas sa kanila na hindi ko pa napansin. Ngayon, sinabi ni Natasha, na may isang pagpapasya na nagbigay sa akin ng mga goosebumps, ipakita natin kay tatay na ang mga kababaihan ng pamilyang Markov ay hindi sumuko ng walang away. Kailangan kong malaman ang lahat. Ang bawat detalye kung paano natuklasan ng aking mga anak na babae ang pagtataksil ni Boris at kung ano ang pinlano nila sa 3 buwan na nabuhay ako sa kaligayahan. Sabihin mo sa akin mula sa simula, tanong ko, nakasandal sa sofa. Nagpalitan sina Lisa at Natasha ng isang hitsura, pagpapasya kung saan sisimulan ang hindi paniwalang kwento. Ito ay 1 linggo, noong Pebrero, nagsimula si Lisa. Naaalala mo ba na ang aking laptop ay nasira ng tama nang ako ay naghahatid sa isang mahalagang takdang kasaysayan? Tumango ako. Ang mga araw na iyon ay naging panahunan. Nagpanik si Lisa, iniisip na mawawala ang lahat ng kanyang pag-unlad. Inalok sa kanya ni Boris ang kanyang computer sa opisina, na sinasabi na lalabas siya upang malutas ang ilang mga bagay at magagamit niya ito ayon sa nalulugod. Nagbago ang mukha ni Lisa. Maliban na nakalimutan niyang mag-log out sa kanyang email account. Nagpatuloy si Natasha, nang tinawag ako ni Lisa upang tulungan suriin ang teksto, pareho naming nakita ito. Isang abiso mula sa isang Arina. Nabasa ng preview, hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa kagabi. Baby, nakabaligtad ang mundo ko. Kagabi. Habang natutulog ako sa aming kama, iniisip na huli ang aking asawa sa trabaho. Sa una, naisip namin na ito ay isang pagkakamali, nagpatuloy si Lisa.
Tulad ng may pumasok sa maling email. Ngunit pagkatapos ay iminungkahi ni Natasha na tingnan ang ipinadala na folder. Alam kong mali ang snooping, mabilis na nagambala si Natasha. Ngunit may kakaiba. Si tatay ay kumikilos ng kakaiba sa loob ng ilang linggo, palaging nasa kanyang cellphone, nawawala sa anumang dahilan, huli na ang pagtatrabaho. Naalala ko noong Pebrero. Malayo talaga si Boris, ngunit naiugnay ko ito sa stress ng gawaing konstruksyon. Nagreklamo siya tungkol sa mga mahirap na kliyente at masikip na mga deadline. Naaawa pa ako sa kanya. Ano ang nahanap mo sa mga envoy? Tinanong ko kahit na hindi ako sigurado na nais kong malaman. Lahat tuyo ang sagot ni Lisa. Buwan ng pag-uusap. Mga larawan na ipinagpalit nila. Mga plano para sa hinaharap. At mas masahol pa, nag-atubili siya. Ano ang sinabi niya sa amin tungkol sa amin? Tungkol sa iyo. Mga matalik na bagay na wala siyang karapatang pag-usapan. Binuksan ni Natasha ang isang file sa kanyang notebook. Sinulat niya na ikaw ay mainip at mahuhulaan. Na ito ay nabulok pagkatapos ng mga kapanganakan. Nagreklamo siya na nagtrabaho ka ng sobra at hindi mo siya pinansin. Ang bawat salita ay tulad ng isang sampal. 20 taon ng kasal. At iyon ang inilarawan sa akin ng aking asawa sa kanyang may bahay. Ngunit ang pinakamasama bagay, sinabi ni Lisa, ay ang mga email tungkol sa pera. Ipakita mo sa akin, tanong ko, kahit na ang aking puso ay naramdaman na malapit ng tumigil. Si Natasha ay nag-scroll sa pamamagitan ng mga file. Dito, ika-15 ng Marso. Li at ang dugo. At nagyelo, Arina, naisip ko ang sinabi mo. Tama ka. Kailangan namin ng isang matatag na halaga upang magsimula. Mayroon akong access sa halos 3.7 milyon. Ang pag-iimpok para sa kolehiyo ng mga batang babae kasama ang aming reserba. Hindi kailanman sinuri ni Clara ang kanyang mga pahayag ng maayos. Inilipat ko ito ng kaunti. Hindi niya mapapansin hanggang sa huli na. Ilang buwan na siyang nagpaplano. Nagiging mas masahol pa, sinabi ni Natasha, madilim. Tumingin sa Abril. Ang pagbubukas ng susunod na file ay nahihilo sa akin, ang mga batang babae ay pamahalaan. Matalino sila, pumapasok sila sa mga pampublikong universidad, at si Clara ay maaaring kumuha ng mga pautang kung kailangan niya. Ang aming kaligayahan ay mas mahalaga kaysa sa kanilang mga plano. Karapat, dapat kaming isang bagong buhay. Ang aking asawa ay handang sirain ang hinaharap ng kanyang mga anak na babae para sa kanyang makasariling kapritso. Iyon ay kapag nagpa siya kaming kumilos, sabi ni Lisa. Hindi kami makatayo at panoorin siyang sumira sa aming buhay. At ano ang ginawa mo? Tanong ko, nakakaramdam ng panginginig sa akin. Umiti si Natasha, at sa isang iglap ay nakita ko ang masamang batang babae na nag-hack ng aking tablet upang ipagpaliban ang oras ng pagtulog. Sinimulan namin ang aming sariling pagsisiyasat. Ginamit ko ang aking mga kasanayan upang subaybayan ang kanyang bawat digital na paglipat, bawat website, bawat account, bawat transaksyon. At inaalagaan ko ang pisikal na katibayan, dagdag ni Lisa. Sinulat niya ang kanyang mga kasinungalingan na itala ang mga tawag ng akala niya walang nakikinig. Naitala mo ba ito? Bulalas ko, nagulat ako. Nanay, kailangan nating protektahan ang ating sarili, mahigpit na sinabi ni Lisa. Nagnanakaw siya mula sa amin. Kailangan namin ng patunay. Binuksan ni Natasha ang isang Excel. Tingnan, sinubaybayan ko ang bawat sentimo. Una, maliit na halaga, tulad ng pinlano niya. 30,000 dito, 50,000 doon. Laging sa mga araw na nanatili kang huli sa trabaho. Tiningnan ko ang spreadsheet na nilikha ng aking 17 taong gulang na anak na babae. Ito ay mas detalyado kaysa sa anumang ulat ng accounting na nakita ko sa aking buhay. Ngunit si tatay ay hindi nabibilang sa isang bagay, sinabi ni Natasha, na may isang ngiti na halong tagumpay at nakakatakot. Hindi ko lang nasubaybayan ang kinuha niya. Nalaman ko kung saan ako pupunta. At nang matagpuan namin ang kanilang magkasanib na account, idinagdag ni Lisa, alam namin na mapipigilan namin siya. Tiningnan ko ang aking mga anak na babae sa pagitan ng kakila, kilabot at paghanga. Ano ang eksaktong ginawa mo?
Pareho silang umiti at sa kanilang mga mata nakita ko ang parehong pagpapasya na dati kong, nang ako ay nagpupumilit na makapasok sa unibersidad ng walang isang sentimo sa aking bulsa. Nagpasya kami, sabi ni Natasha, dahan, na kung naglaro si tatay sa aming hinaharap, ipapakita namin sa kanya kung paano talaga maglaro. Pinaplano namin ito ng maraming linggo, patuloy niya, binubuksan ang isang folder na tinatawag na Justice Project. Alam namin na kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanya. At siguraduhin na hindi na niya tayo masaktan muli. Tumingin ako sa screen na tigilan. Ang aking mga anak na babae ng teenager ay nagsagawa ng isang undercover na operasyon mismo sa ilalim ng aking ilong. Una, nagtitipon kami ng katibayan, paliwanag ni Lisa. Tutu. Hayaan silang maglingkod sa isang korte. Natasha. Binuksan ni Natasha ang subfolder na may digital na ebidensya. Ang screen na puno ng mga kopya, larawan, save na mga email, mga pahayag sa bangko. Lahat ng bagay ay maingat na archive. Natuto akong record ang lahat ng hindi iiwan ng isang bakas, sabi niya na may malamig na ngiti. Hindi kailanman pinaghihinalaan ni tatay na nagdodokumento ako sa bawat hakbang. Paano ka nakakuha ng access sa kanyang mga account? Tanong ko, nanginginig ang boses ko. Si tatay ay hindi matalino sa iniisip niya na siya, natawa si Natasha, tuyo. Isang password para sa lahat, ang iyong kaarawan o petsa ng aming kasal. Sa sandaling nalaman ko, nakuha ko ang lahat. Masakit ang dibdib ko. Kahit na ang mga password ay link sa akin, at gayon paman ay pinlano niyang iwanan kami. Ngunit ang digital na ebidensya ay hindi sapat, namamagitan si Lisa, na tumatawid sa kanyang mga braso. Kailangan naming maunawaan ang totoong Arina. Ang iyong hangarin. Iyon ang dahilan kung bakit gumawa ako ng isang peking profile. Sumayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard na naghahayag ng isang account na mailarawan ng isang batang, nakangiting babae. Agata Chikanova, 25 taong gulang, si marketer kamakailan ay dumating sa Moscow. Ang aking mga anak na babae ay nagpasok ng buhay ng kanilang ama tulad ng mga anino. Niloloko mo ba ang may bahay ng iyong ama? Nasira ang boses ko. Ito ay nakakagulat na madali, nagkibit, balikat si Natasha. Gusto ni Arina ang pansin. Sa iyo. Sa loob ng 2 linggo, sinabi na niya sa akin ang lahat, ang kanyang pag-ibig sa isang may asawa, ang kanyang mga plano na tumakas sa sandaling umalis siya sa kanyang asawa. Kinuha ni Lisa ang isang notebook na may hindi magagawang mga tala. Habang nagtrabaho si Natasha kay Arina, pinag-aralan ko ang mga gawin ng kanyang ama. Mga schedule, ruta, kasinungalingan. Sinundan ko rin siya ng ilang beses. Sinundan mo ba ang iyong ama? Ang aking puso ay lumaktaw ng isang talunin. Mapanganib ito. Maingat ako, sagot ni Lisa, matatag. Kailangan kong kumpirmahin ang aking mga hinala. At tama siya. Tuwing Martes at Huwebes, nagpunta siya sa inuupahang apartment ni Arina sa Timog, Kanluran, hindi siya nanatiling nagtatrabaho huli tulad ng sinabi niya sa iyo. Pinihit ni Natasha ang notebook sa akin. Ngunit narito kung saan ito ay nakakakuha ng kawili-wili. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap kay Arina, natuklasan ko ang isang bagay na wala siyang ideya. Ano? Tanong ko nang walang kabuluhan. Mayroon siyang ibang lalaki, sabi nila ng magkakaisa. Roman Chernov na kumpleto ang Natasha. May-ari ng isang kadena ng mga restoran sa Moscow. 4 na buwan na siyang nakikipag-date sa kanila. Gamitin ang iyong ama bilang isang backup. Tumango si Lisa. At kung ano ang mas masahol, pinlano niyang kunin ang kanyang pera at tumakas kasama si Roman sa St. Petersburg. Magbukas ng isang bagong negosyo. Sa aming pera. Ang aking ulo ay umiikot. Kaya hindi niya nais na makasama siya. Huwag kailanman, tumawa si Natasha, mapait. Gusto ko lang kung ano ang makukuha ko. Pinagtawanan pa niya ito sa kanyang mga mensahe. 40 taong gulang na asawa, madaling biktima. Lubhang desperado silang makaramdam muli ng bata. Ang antas ng pagkakanulo ay napakalalim na para sa isang segundo, halos hindi ako nalulungkot kay Boris. Halos. Ngunit hindi kami tumitigil doon, nagpatuloy si Lisa, hindi maipalabas.
Kailangan nating malaman kung kailan niya maihatid ang pangwakas na suntok. Sinalakay ni Natasha ang kanyang kalendaryo at draft na mga email, sinabi niya na parang isang bagay na walang halaga. Sumalakay ka. Bumagsak ako. Nanay, madali kapag may gumagamit ng parehong password para sa lahat, pinagsama ni Natasha ang kanyang mga mata. Natagpuan ko ang isang draft ng isang sulat sa pagbibitiw. Plano niyang magbitiw ngayong Biyernes, mag-file para sa diborsyo sa Sabado at mawala sa Linggo. Sa katapusan ng Linggo, inulit ko, malamig. Sa katapusan ng Linggo na ito, nakumpirma nila. Isang alon ng pagduduwal ang tumama sa akin. Sa 4 na araw, sisirain ng aking asawa ang aming pamilya at tumakas kasama ang aming pera. Ngunit mayroong kagandahan, ngumiti si Natasha, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng tuwa. Inaasahan namin ito. Ano ang ginawa mo? Ang boses ko ay isang bulong. Ngumiti si Lisa, isang matamis, nakakatakot na ngiti. Ang kanyang plano ay malapit ng magkahiwalay. Kamangha, manghang. Binuksan ni Natasha ang huling tab. Nanay, paano kung sinabi ko sa iyo na alam ni na Arina Sokolova at Roman Chernov ang lahat tungkol sa bawat isa? Dagdag pa ni Lisa, at alam na ng boss ng tatay na ginamit niya ang mga mapagkukunan ng kumpanya para sa mga personal na layunin. Ang perang nagnakaw niya? Tanong ko, panting. Ligtas ito ngayon. Sa tamang lugar, natapos ni Natasha, matagumpay. Tiningnan ko ang aking mga anak na babae na ilipat. Hindi lamang nila inilantad ang pagtataksil ng kanilang ama. Sinira nila ang bawat piraso sa kanyang board. Mga batang babae, nagawa kong sabihin. Ano ang ginawa mo? Kahapon, itinakda namin ang lahat sa paggalaw, sumandal si Lisa sa sofa, tulad ng isang general matapos ang isang matagumpay na labanan. Tinatawag namin itong Operation Karma. Binuksan ni Natasha ang isang timeline sa kanyang notebook. Ang lahat ay kinakalkula upang hindi siya magkaroon ng oras upang umepekto. Sumandal ako, nabighani at medyo kinilabutan ng kanilang madiskarteng lamig. Phase 1, Shamde, ipinaliwanag Lisa. Habang siya ay nasa trabaho at nasa opisina ka, nagpunta ako sa kanyang kumpanya sa konstruksyon. Nagpunta ka ba sa kanyang trabaho? Bumagsak ang tiyan ko. Sinabi niya na gumagawa siya ng isang proyekto sa paaralan tungkol sa mga lokal na negosyo, sagot ni Lisa, mahinahon. Hiniling kong makapanayam ng mga empleyado. Ngunit sa katunayan, nagtanim ako ng katibayan kung saan mahahanap ito ng kanyang boss. Kinuha ni Natasha ang isang folder na may mga pag-print. Pinili namin ang kompromiso na mga email, ang mga kung saan ipinagmamalaki niya ang paggamit ng mga computer ng kumpanya para sa mga personal na pag-uusap tungkol sa mahabang tanghalian kasama si Arina. Iniwan ko ang lahat sa break room, kung saan ang kanyang direktor na si Igor Petrovich Krylov ay laging may kape pagkatapos ng tanghalian. Nagpanggap ako na hindi sinasadyang ibinaba ko ito. Ako ay flabbergasted. Ito ay napakatalino. Ang phase 2 ay naganap ng magkatulad. Link, nagpatuloy si Natasha. Tandaan na nakikipag-usap ako kay Arina mga linggo na ang nakakaraan bilang Agata. Tumango ako, mesmerized. Kahapon, sinabi ko sa kanya na nakita ko si Roman na naghahapunan kasama ang ibang babae. Nagpadala ako ng isang larawan, ito ay talagang sa kanya, kasama ang isang kasosyo sa negosyo, ngunit edit ko ito upang magmukhang isang pagtataksil. Bakit? Tanong ko, naguguluhan. Dahil alam kong pupunta siya sa labas, ngumiti si Natasha. At kapag nangyari iyon, pag-usapan niya ang tungkol sa iplan sa isang may asawa na nagbibigay sa kanya ng pera. Ang ginawa niya, idinagdag ni Lisa na siyahan. Naging kahina, hinala si Roman at nagsimulang mag-imbestiga. At tumutulong kami. Binuksan ni Natasha ang isa pang tab. Hindi ko nagpapakilala sa kanya ang mga screenshot, mamahaling hapunan, regalo, mga biyahe sa katapusan ng linggo, lahat ay binayaran gamit ang aming pera. Isang alon ng masakit na kasiyahan na hugasan sa akin. Ang web ni Arina ay namamalagi sa unraveling. Nababaliw si Roman, sabi ni Lisa. Kahapon, sinalakay niya ang kanyang tanggapan, gumawa ng isang pag-aalsa sa harap ng lahat, tinawag siyang isang gintong digger at nag-iwan ng galit. Tumawa si Natasha. Ngunit ang pinakamahusay na dumating mamaya,
tinawag ni Arina ang kanyang ama, na umiiyak, humiling sa kanya na lumapit at aliwin siya. At siya, syempre, naiwan ang trabaho ng maaga at tumakbo sa kanyang apartment. Na nangangahulugang, sinimulan kong maunawaan. Natagpuan ni Igor Petrovich ang katibayan sa break room ng eksakto, kung wala siya doon, magkasama silang sinabi. Ngunit hindi pa ito natapos, nag-click si Natasha sa mouse. Ang phase 3 ang pinakamahalaga. Ang mga mata ni Lisa ay nailawan. Ang pera. Habang sinubukan ng kanyang ama na tukuyin ang histerya ni Arina at natuklasan ng kanyang boss ang nakompromiso na ebidensya, isinasagawa ni Natasha ang pinakamahalagang bahagi ng plano. Sumayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard na may katumpakan ng kirurhiko. Ginugol ko ang mga linggo sa pagsubaybay sa iyong magkasanib na account, tanong ko, halos hindi huminga. Paano mo nakuha ang lahat ng impormasyon? Mga password, mga katanungan sa seguridad lahat. Inilipat ni Natasha ang kanyang mga mata ng isang nakangiting-ngiti. Ginamit niya ang kanyang pangalan ng pagkadalaga bilang isang lihim na sagot. Ang kanyang tinig ay tumulo sa disdain. At kaarawan ni Arina bilang pin. Bumuntong, hininga siya, na parang ang mahulaan ng mga kalalakihan ay naubo sa kanya. Ang mga kalalakihan ay halata. Sinuri ni Lisa ang orasan, 3 oras 47 minutos sa araw bago. Habang pinapakalma ng kanyang ama si Arina at ang kanyang boss ay tumawag ng isang emergency meeting tungkol sa etikal na paglabag, inilipat ni Natasha ang bawat sentimo ng ninakaw na pondo pabalik sa account ng pamilya. Lahat hanggang sa huling kopek. Hindi ako naniniwala, ungol ko, natigilan. Nanay, gumagamit ka ng parehong password mula noong ako ay 12, itinuro ni Natasha, tuyo. At, sa teknikal, bilang iyong mga anak na babae, mayroon kaming buong pag-access sa pagtitipid ng pamilya. Noon ay naintindihan ko, pinlano ng aking mga batang babae ang bawat detalye. Hindi lamang nila buwagin ang plano ng kanilang ama, pinrotektahan nila ang aming kinabukasan ng isang katumpakan na kahit na ako, ang kanilang ina, ay nasiraan ng loob. Sa madaling salita, sinabi ko, dahan, masarap ang bawat pantig, sa sandaling ito. Iniisip ni Boris na siya ay isang hakbang na malayo sa pagsisimula ng isang bagong buhay kasama si Arina, kasama ang aming pera. Ngumiti si Lisa, halos malisyoso. Sa katunayan, inihahanda ng iyong boss ang iyong pagpapaalis. Ang iyong kasintahan ay lumuluha dahil iniwan siya ng kanyang kasintahan, idinagdag ni Natasha, tumatawa. At ang pera na ninakaw niya? Nawala ito na parang sa pamamagitan ng mahika. At wala siyang ideya na ang lahat ay konektado, natapos ko, nakakaramdam ng kasiyahan. Ngunit pagkatapos ay tiningnan ko ang mga ito, at isang bagay tungkol sa kanilang mga ngiti, isang bagay na kinakalkula din, ginawa ang aking puso na lumaktaw ng isang matalo. Ano ang mangyayari kapag nalaman niya? Nagpalitan sila ng hitsura. Isang hitsura na pinalamig ang aking dugo. Ah, nanay, sabi ni Lisa. Iyon ay kung saan nagsisimula ang giliw na bahagi. Hindi namin kailangang maghintay ng matagal. Sa 2 oras 37 minuto sa parehong umaga, ang pintuan ng harapan ay bumagsak laban sa dingding na may isang bang na nanginginig ang mga kwadro. Ang tinig ni Boris ay sumigaw sa koridor, na puno ng isang galit na hindi ko pa naririnig dati. Clara! Nasa sopa ako, nasa pajama pa rin ako, sinusubukan na iproseso kung ano ang nagawa ng aking mga anak na babae. Sina Lisa at Natasha, na parang natutulog sa kanilang mga silid, ngunit alam ko, narinig nila ang bawat salita. Sumabog si Boris sa silid, pula ang kanyang mukha, ang kanyang buhok ay hindi nasaktan. Nawala ang kanyang karaniwang executive composure, ang kanyang shirt ay kumurot, nawala ang kanyang kurbatang. Mukhang hindi siya natutulog sa mga araw. Ano ang pera? Tinanong ko na may katahimikan na nagulat sa akin sa kabila ng aking puso na pumapasok sa aking dibdib. Huwag magpanggap na hindi mo alam. Umungol siya, itinuro ang isang nanginginig na daliri sa akin. Walang laman ang account. Nawala ang lahat. Hanggang sa huling kopek. Dahang tumayo ako, nahaharap sa kanyang puot sa isang katatagan na kahit na hindi ko nakilala. Ibig mong sabihin ang pera na ninakaw mo mula sa pagtitipid ng aming mga anak na babae. Nakakalma ang mukha niya. Tulad mo. Paano ko malalaman ang tungkol kay Arina? Natapos ko para sa kanya.
Tungkol sa iyong plano upang iwanan kami at magsimula ng isang bagong buhay sa Sochi. Tungkol sa pag-sign para sa mga apartment sa Adler. Ang aking tinig ay nakakuha ng lakas sa bawat salita. Tungkol sa kung paano mo kami tinawag na boringki at mahulaan sa iyong mga email sa iyong kasintahan. Bumukas ang kanyang bibig at sarado, tulad ng isang isda na wala sa tubig. Clara, maaari kong ipaliwanag. Ipaliwanag kung ano. Pinutol ko, malamig. Paano ka nagsinungaling sa loob ng 7 buwan? Paano mo planong nakawin ang hinaharap ng iyong sariling mga anak na babae? Paano mo ipinagkanulo ang lahat ng itinayo namin sa loob ng 20 taon? Hindi mo maintindihan. Siya ay gumuho, desperado. Ako at Arina, ito ay isang bagay na totoo. Masaya kami. Ikaw at ako ay nabubuhay tulad ng mga estranghero sa loob ng maraming taon. Ang katapangan ng kanyang mga salita ay nag-iwan ng isang hindi nagsasalita. At nalutas mo ang key problema na ito sa pamamagitan ng pagnanakaw ng iyong mga anak na babae. Ang aking boses ay pinutol tulad ng isang talim. Matalino sila, makakakuha sila ng mga iskolar, nag-venture siya, nakalulungkot. Hindi nila kailangan ang perang iyon hanggat kailangan ko si Arina para sa aming bagong simula. Tiningnan ko ang taong ibinahagi ko ng 2 dekada at natanto na may masakit na kalinawan, hindi ko alam ang taong ito. Nasaan ka ngayong gabi, Boris? Ang kanyang mukha ay nagkalat. Ang lahat ay nahulog, Clara. Pinutok ako ni Krylov. Ang boses niya ay sumira. Sinabi niya na ginamit ko ang mga mapagkukunan ng kumpanya para sa mga personal na layunin. Na ako ay isang kahihiyan sa kumpanya. At ang iyong kasintahan? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Hindi niya sinasagot ang aking mga tawag, inamin niya, lumulubog sa armchair. Ang kanyang asawa ay nalaman ang lahat. May iskandalo sa kanyang tanggapan. Ngayon sinisisi niya ako sa pagsira sa kanyang buhay. Para sa isang segundo, halos hindi ako nalulungkot. Halos. Kaya't magbalik tayo, Anya, na tumatawid sa kanyang mga braso. Nawala mo ang iyong trabaho. Iniwan siya ng kanyang kasintahan. At ngayon bumalik sa bahay naghihintay para sa ano. Mahabagin? Nagkamali ako, pakiusap niya, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang desperasyon na hindi na ako inilipat. Ngunit maaari nating ayusin ito. Pumunta tayo sa isang therapist. Gagawin ko ito sa iyo at sa mga batang babae. Sa anong pera? Ang boses ko ay yelo. Ninakaw mo ang lahat ng mayroon kami. Iyon mismo ang sinusubukan kong sabihin. Sumabog siya, tumatalon. Nawala ang pera. May nag-emptied sa account na binuksan namin ni Arina. Lahat 3,700,000 rubles simple. Ang mukha ni Boris ay naging maputla tulad ng pagtunaw ng wax sa araw. Ano ang pinagsasabi mo? Pinihit ni Natalia ang kwaderno sa talahanayan na inilalantad ang mga mensahe na ipinagpalit sa pagitan ni Agata Chikanova at Arina. Ginamit kanya, tatay. Ang kanyang tinig ay isang matalim na talim. Mayroon siyang isa pa, Roman Chernov. Plano niyang kunin ang kanyang pera at mawala ito sa St. Petersburg. Ang mga daliri ni Lisa ay dumula sa buong screen na nagtatampok ng mga salitang tulad ng kutsilyo. Ang mga gitnang may edad na asawa ay palaging iniisip na sila ay nakahook sa isang binibini, ngunit sa katotohanan sila ay mga baka lamang sa kanila. Nakita ko ang panga ni Boris na quiver habang ang katotohanan ay tumama sa kanya tulad ng isang suntok sagat. Sinira niya ang isang pamilya para sa isang babae na nakikipaglaro sa kanya sa parehong uyam na paraan na nilalaro niya sa akin. Imposible iyon, bulong niya, nanginginig ang mga kamay. Nagmamahal ako. Sinabi niya ito mismo. Mahilig sa pera, si Natalia ay pinutol, tuyo bilang isang pangungusap. At ngayon na itinapon siya ni Roman dahil sa iyo at nawalan ka ng trabaho, ayaw niya ng anumang bagay na gawin sa iyo o sa kanya. Bumagsak si Boris sa kanyang upuan, ang kanyang mga balikat ay nakasakay na parang nagdadala ng bigat ng mga dekada ng mga pagkakamali. Ano ang gusto mo sa akin? Ipinagpalit ka ng mga batang babae. Ito tumingin pagkatapos ay naayos nila ang kanilang mga mata sa akin. Napag-usapan na namin ang sandaling ito pagkatapos ng kanilang pagtatapat. Nais naming umalis ka. Ngayon, ay, pak ang iyong mga bagay at umalis.
Ngunit ito rin ang aking tahanan, sinubukan niya, mahina. Hindi talaga, binuksan ni Lisa ang isang folder na may mga dokumento na dumula sa mga ito sa buong mesa tulad ng isang hatol. Sa kontrata ng mortgage, ang pangalan lamang ni nanay ay lilitaw bilang may-ari. Nilagdaan mo ang pag-alis ng iyong sarili 5 taon na ang nakalilipas kapag muling pagpapanatili. Naaalala? Sinabi niya na mas pakinabang ang buwis. Tinitigan ni Boris ang mga papeles, ang memorya ay nagbabalik sa kanya sa sandaling, kasama ang kanyang sariling panulat, hinukay niya ang kanyang sariling bitag. Nakipag-usap na kami sa isang abogado, patuloy na Natlia, walang kabuluhan. Mayroon kaming sapat na katibayan upang maakusahan siya dahil sa pandaraya at pagkalugi. Ngunit handa kaming makompromiso. Ano ang pakikitungo? Ang kawalan ng tiwala sa kanyang tinig ay tulad ng isang nangangaso na hayop. Pinirmahan mo ang diborsyo, paliwanag ni Lisa, na tumatawid sa kanyang mga braso. Iwanan ang lahat kay nanay. Tinatanggap niya na ang mga batang babae ay manatili sa kanya. Umalis siya sa bayan at hindi na muling lumitaw. Bilang kapalit, hindi kami pupunta sa pulisya. Hindi ka seryoso, pakiusap niya, lumingon sa akin ang kanyang pakiusap. Clara, sila ang iyong mga anak na babae. Hindi mo sila papayagan na gawin iyon. Tiningnan ko ang lalaking iyon, ang asawang kasama ko ay nagbahagi ng 20 taon, ang ama ng aking mga anak na babae, ang isa na aking ibinahagi ng isang bahay, isang kama, pangarap, at wala akong naramdaman kundi kasuklam. Sinira mo ang pamilyang ito sa sandaling na pagpasyahan mong ang iyong kasintahan ay nagkakahalaga ng higit sa hinaharap ng iyong mga anak na babae, sabi ko, mababa at matatag. Wala silang nawasak. Save nila kung ano ang save pa rin. Tumahimik si Boris ng mahabang panahon. Pagkatapos ay tumango siya ng dahan, na parang nasasaktan ang bawat paggalaw ng kanyang leg. Mabuti na siya. Pirmahan ko ang iyong mga papeles. Ngunit huwag asahan na mawala ako magpakailanman. Sila rin ang aking mga anak na babae. Sa totoo lang, umiti si Natlia, matamis at nakamamatay, umaasa kami ng eksakto na mawala ka magpakailanman. Dahil kung susubukan mong makipag-ugnay sa amin ng isang beses lamang, gagawin namin ang lahat ng publiko, mga record, mensahe, katibayan ng pagnanakaw. Tiyaking alam ng buong lungsod na ito kung sino ka talaga. Tiningnan ni Boris ang bawat isa sa atin na naghahanap at hindi natagpuan, isang solong bakas ng awa. Pinusta niya ang lahat sa isang babaeng ginamit sa kanya tulad ng dumi. At nawala siya. Pupunta ako sa aking mga bagay ngayon, anya sa wakas, ang kanyang boses ay sumisira. Bukas, hindi na ako pupunta dito. Kapag nagpunta siya sa kanyang silid, tinawag siya ni Lisa, Tatay, sa susunod na nais mong magnanakaw ang iyong pamilya, kahit papaano baguhin ang mga password. Bandang 6:23 ng umaga, ang pintuan sa harap ay bumagsak sa likuran niya. Mula sa bintana ng kusina, napanood ko habang load niya ang ilang mga aari na pinayagan namin siyang sumakay sa kotse. Tumingin siya sa bahay ng isang beses. Hindi ko pinataas ang aking kamay upang magpaalam. Pagkalipas ng 3 buwan, natapos ang diborsyo. Ang account sa save ay nakuhang muli, ang mga rate ng interes ay nahulog muli tulad ng mga pagpapala. Pumasok si Lisa sa Sechenov University sa isang buong scholar at labis na tulong. Tinanggap si Natlia sa Ginetier matapos na manalo ng isang computer na Olympiad, nasakop ang lahat ng mga gastos. Hindi na namin narinig mula sa Boris muli, kahit na kung minsan ay naisip ko kung natuklasan niya na mayroon si Arina, pagkatapos ng lahat, ay pumunta sa St. Petersburg kasama si Roman. Samantala, ang aking mga batang babae ay lumikha ng isang telegrama channel, Hustisya sa Kabataan. Doon, tinutulungan nila ang mga kabataan na makitungo sa mga krisis sa pamilya at pagtataksil ng maisapat na gulang. 12 nang natagpuan ang suporta na kailangan nila sa kanila. Hindi pa ako naging proud. Itinuro nila sa akin na kung minsan ang mga nagmamahal sa iyo ay may kakayahang makipaglaban sa kamatayan upang maprotektahan ka. At ang hustisya na iyon ay madalas na nagmula sa kung saan hindi natin ito inaasahan.